Good morning friends, another day, another spiritual food ulit tayo. I just want to share this passage mga kaibigan sa 1 John chapter 2 verse 16. Actually yung passage na to is talagang makaka-relate tayong lahat, especially sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating gobyerno at sa mga nasa posisyon sa gobyerno. Sa 1 John chapter 2 verse 16, "For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life." Ang sabi dito, ito daw lahat ng ito hindi galing sa ating Panginoon, kung hindi sa Panginoon ng mundo. Sino ba ang Panginoon ng mundo? 'Di ba? Alam niyo 'yon, especially yung mga nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Alam natin kung sino ang naghahari sa mundong ito. Kumbaga, lahat ng ito hindi galing sa ating Panginoong Diyos, kung hindi galing sa ating kalaban. Sa nangyayari sa ating bansa, ang dami ng korupsyon. Hindi tayo nasasatisfy kung wala tayong kakontentuhan sa kung ano ang meron tayo, kung ano ang binigay ng Panginoon, meron man o wala sa puso natin yung salitang contentment. So bakit? The lustful eye, di ba? Kung ihahalin tulad natin yung buhay noon ni King Solomon, di ba? Binigay na ng Panginoon lahat, pero nasira at nagalit ang Panginoon kay King Solomon dahil lamang sa isa lang doon sa isa sa mga ginawa ni King Solomon, yung lustful eye. Kung bakit, di ba? Kung titignan natin kung bakit nagkaroon ng maraming asawa si King Solomon, kung bakit nagalit sa kanyang Panginoon in a way, di ba? Kasi nga, hindi sa buhay natin, kung ihahalin tulad natin ito ngayon sa buhay natin, hindi tayo marunong makinig sa salita. Hindi tayo marunong sumunod. Wala tayong obedience. The lust of the flesh, ayun. Sabi nga, di ba? Kumbaga, sa mundong ito, ibibigay ng kalaban lahat ng gusto ng ating katawan in order for us not to have a relationship with the Lord, with our God. Kasi ang nangyayari, pag meron tayong relasyon sa Diyos, syempre, nandoon yung obedience, nandoon yung takot. Pero hanggat nasisilaw tayo sa kamunduhan, sa posisyon, sa pera, at yung last mga kaibigan, di ba? Yung last dito is the pride of life. Di ba? Konting katulad sa mga ibang kaibigan natin, mapagsabihan mo lang ng mali nila, magtatampo. Na ginagawa ng tao, titingin at tumitingin talaga sa kamalian ng iba. Diba? Ang sabi ng Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Wala naman exempted. Kasi walang perpektong tao kung hindi ang Panginoon lang. So this is just a reminder to all of us once again, mga kaibigan, na mag-isip tayo sa panahon ngayon na marami nang nangyayari, marami nang nasisilaw sa kamunduhan, marami ang nagpapadala sa kamalian o sa kasalanan. So, wala tayong relasyon at hindi tayo marunong mapagpakumbaba sa Diyos, wala tayong repentance sa katawan. So, ano ang mangyayari sa atin? Dalawa lamang po yan. Alam nyo na yan. So, lagi po nating tatandaan, ano man ang sitwasyon natin ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang pinagdadaanan ko, ang Panginoon laging nagre-remind sa atin that God is always there. So, whatever it is, alam nyo na yon. God will always use our pain into purpose. So don't give up sa pagsik ng Lord, sa pagsik ng relasyon sa Kanya. God is always present. God bless. To God all the glory.